Ang isa nga sa pinaka kino-comment at mini-message sa page natin ngayong linggo itong patungkol sa pagiging parot daw ni Emu. So hindi ko nga nakita yung main source kung saan nag-originate itong theory na to. Pero mukhang sa TikTok nga ito nagmula at dito natin kukunin yung reference. So itatry nga nating pagsamasamahin itong mga impormasyon patungkol sa parot theory na to at ilalatag ko sa inyo ang mga ebidensya. Sa dulo nga susubukan nating i-debunk itong theory na to. Pero sa huli kayo rin naman ang magdidesisyon kung ano ang paniniwalaan nyo. Kung mag-a-agree ba kayo sa parot theory na to o hindi. Bali paglilinaw lang na hindi nga galing sa atin itong theory na to. Simply kokolektahin lang natin yung mga ebidensya at kayo ang huhusga sa dulo kung magme-make sense ba itong theory na to o hindi. Or kung maniniwala ba kayo overall. Ngayon kung malinaw na at handa na kayo game. Umpisahan na natin itong topic natin. Simulan nga natin itong theory ng pagiging parot ni Emu sa physical traits. As per evidence nga itong crown daw sa ulo ni Emu hindi talaga corona. Bagkos crest daw ito ng isang parot. Yes, itong nasa ulo ng isang parot. Kung matatandaan nyo, during chapter 1179 paglapag ni Emu sa Elbaf hindi nga kaagad ganito ang itsura niya. Similar nga sa lagi nating nakikita na silhouette niya ganito yung lumapag sa Elbaf. Pero later on nga pagkasuka niya ng dugo nakita nating dahan-dahan na siyang nag-transform. May lumabas na pakpak sa likuran niya at ito na yung ni-reveal niyang itsura. Meaning pasok pa rin itong ebidensya na to since hindi naman talaga ganito yung original na appearance ni Emu. Magbabase pa rin tayo sa base form niya. Next itong mata ni Emu. As per evidence nga ganitong ganito rin daw ang mata ng isang parot, which is totoo kung isi-search nyo. At lastly itong pakpak ni Emu. Hindi nga daw devil's wings itong pakpak na to, similar sa nakita natin kay Ganku. Itong pakpak nga daw ni Emu mahalin tulad natin sa pakpak ng isang ibon o specifically sa isang parot. Ang sumunod naman nating ilalatag na ebidensya itong patungkol sa mga references. As per parot theory nga meron daw One Piece game in 2004 kung saan meron daw parot dito na alam ang lahat sa laro na to. Si Oda nga daw ang gumawa neto at ang unlock code nga daw neto L8YN52, which ang meaning daw neto last 800 years and Oni. Magta-translate naman daw ito as itong devil na si Emu ang nagro-rule sa mundo in the past 800 years. Next evidence itong patungkol sa pagtatransform ni Luffy into genie. At in Disney's Aladdin daw kung saan alam naman natin na ito yung unang palabas na may isip mo once na marinig mo yung word na genie. Meron nga rin daw parot dito. Ang pangalan nga daw ng parot dito Yago. Ang nagmamay-ari nga sa kanya yung mismong villain netong palabas na Aladdin. Speaking of Yago na pangalan ng parot Yago nga rin daw ang pangalan ng villain sa libro ni Shakespeare na Othello. At itong Othello naman pangalan rin ng isang board game. Board game kung saan inspired itong atake ni Emu na Dome Reverse. Next itong logo ng Celestial Dragon. Similar daw ito sa paa ng isang parot. Next itong butterflies na nakita natin nung time na ginamit ni Emu yung ancient weapon para burahin itong Lulusha Kingdom. Isa nga daw itong uri ng Morpho butterfly at nabubuhay lang daw ito sa mga tropical rainforest, same as parrot. Nasa tropical rainforest lang rin nabubuhay. Next itong shape ng mukha ni Emu na reference in chapter 1181. Kung titignan nga daw natin yung bigger picture ng panel na to, mukha daw nakaupo itong si Emu na isang parrot sa braso ni Joy Boy. At lastly sinasabi nga rin na itong si Davy Jones daw talaga ang totoong pirata at itong sila Joy Boy at Emu kapwa-katuwang lang daw ni Davy Jones sa paglalakbay. Similar sa mga pirata na lagi daw tayong makakakita ng unggoy at parrot sa mga barko. Kumbaga nakakain lang daw ng hito-hito nomi itong parrot at unggoy at nag-turn sila into human as monkey family, which is si Joy Boy, at parrot which is si Im Sama. Kumbaga similar kay Chopper na nung nakakain ng hito-hito nomi naging tao ito.
Base nga sa mga nabanggit na ebidensya patungkol sa appearance ni Emu para maging isa siyang parrot, para sa akin nga na medyo malayo o masyadong rich yung pagpoportray sa kanya as a parrot. For example na lang, itong corona daw ni Emu actually na isang crest ng parrot. So literally nga na nakita na natin yung iba't ibang anggulo ng silhouette na to ni Im Sama. At bawat anggulo nga isa lang ang sinasabi. Naka-veil itong si Emu na possibly merong suot na corona. Ang example nga natin sa possible appearance ni Emu na merong veil, itong nakita natin during chapter 1155, kung saan nakitaan din natin ng suot na veil itong si Ganku. Kumbaga itong silhouette ba na to iisipin yung isang ibon ito? Anyway, itong sinasabi namang pakpak ni Emu yes, we admit na pakpak ito ng isang ibon at hindi ng devil. Pero all throughout nga sa kwento ng One Piece na-introduce na tayo sa ganitong klase ng pakpak. At since kulay itim nga ito, unlike sa kiniklaim ng parrot theory na pakpak daw ito ng isang parrot, most likely nga na pakpak ito ng isang Lunarian. Sa part naman na itong sinasabing One Piece game in 2004, upon checking nga yung tinutukoy dito yung laro sa Game Boy Advance na One Piece Great Hidden Treasure of the Nanatsu Island. Nirelease nga ito in November 2002 at hindi 2004 gaya ng sinasabi sa theory. Exclusively na sa Japan at sa Game Boy Advance nga lang ito na-release. Pero later on nga in 2004 nagawa na rin daw ma-release na itong laro na to sa South Korea. So upon checking pa nga yung code na L8YN52 legit na lalabas talaga ang isang genius na parrot. Pero lalabas naman talaga ito kahit wala kang code na ilalagay sa laro. Sa part naman ng Morpho Butterfly na nabubuhay lang daw sa mga tropical rainforest, 90% nga ng mga species ng butterfly literal na sa tropical rainforest lang talaga naninirahan. So hindi nga ito coincidence. Sa part naman ng koneksyon ni Iago na parrot sa Aladdin papunta kay Othello na isang villain sa kwento ni Shakespeare at sa Othelong laro kung saan nakuha ang Domi Reverse, ito nga yung tingin kong pinaka bulletproof info sa theory na to, since wala namang mali dito. Pero rather than that, hindi pa nga rin ako kumbinsido sa theory na parrot talaga itong si Im Sama. Ang pinangahawakan ko ang information kung bakit sa tingin ko mababa yung tsansa ng theory na to, itong nabanggit ni Ivankov in chapter 1086, kung saan kinumpirma mismo ni Ivankov na itong si Emu nagmula talaga sa Nerona family at kabilang itong pamilya niya sa 20 kingdoms na bumuo sa world government. Meaning dahil pa lang sa information na to madidebunk na kaagad neto yung pagiging pirata ni Emu at pagiging parrot niya obviously, since nagmula nga siya sa isang kingdom. Unless merong i-introduce sa atin na lahi o race na merong relation sa parrot. Kumbaga kung may i-reveal na meron palang human parrots yun, pwede itong theory na to. Pero kung wala para sa akin mababa lang yung tsansa ng theory na to. Similar nga sa mga rason na to itong sinasabi namang parrot at unggoy talaga itong sila Emu at Joy Boy, at itong si Davy Jones ang totoong hari noon ng mundo, or siya lang ang pirata. Nabanggit na nga ni Vegapunk na si Joy Boy daw ang kauna-unahang pirata sa mundo. Meaning mababa na agad yung possibility na mangyari ito. At lastly itong logo ng Celestial Dragons na mahalin tulad daw sa paa ng isang parrot, lahat nga ng wing species ganito naman talaga yung mga paa, di ba? Anyway, ayan na nga yung take natin sa matagal nyo nang kino-comment at mini-message na parrot theory. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!